So, bale ito guys, no? Tinetest ko tong aking bagong Ray-Ban Generation 2 transition ang color niya. So, tinetest natin to kung gaano kalupit itong video niya. And na-realize ko, no, hindi pala to pwedeng dire-diretso, sabi nung reviews niya. Hindi siya pwedeng dire-diretso, hanggang maximum pala nito is 3 minutes video taking lang. Pero kumpara dun sa Gen 1, bali ano siya, updated na siya, no? Upgrade na siya, kasi dati yung Gen 1 na unang labas, which is cost 360, 1080 lang yung kanyang video resolution. But this time the Gen 2 nasa 3K na yung video resolution niya, so mas maganda siya, no, in terms of sa pagbibideo talaga. Tsaka yung battery lifespan niya before daw, yung Gen 1 is 4 hours. Ito tumatagal ng mga 8 hours at least. Pero hindi mo siya pwedeng gamitin as in continue, siyempre rolling ng video mo, kasi nga 3 minutes lang yung maximum niya. So basically this is kinda like a pwede mo siyang gamitin B-rolling, no? Kung kukuha ka ng mga shot for B-roll, no? Importante na pwede mong ilagay sa mga edit mo. Ang kagandahan nito, hands-free nga, no? Talagang hands-free, no? Pag utusan mo na lang siya, sabihin mo kung kailan hinto, kailan magtutuloy yung video. So mag-ingat ka rin, kasi baka minsan nababasa niya yung sinasabi mo. This is, I think, something na talagang really kailangan ng mga gumagawa ng mga video content, no? Napakalaking tulong nito, no, kapag naggagawa ka ng mga video recording, video content, no? Yun nga lang, di siya nga pwedeng tuloy-tuloy. So maximum is 3 minutes. Ma-maximize natin kung gaano nga katagal. So yun nga, yung sinasabi ko, yung kakailanganin mo ng malaking data siyempre sa phone mo, kasi hindi siya pwedeng yun lang ang isa pa, another thing, wala siyang card, no? Walang memory card, kaya hindi siya pwedeng i-download direkta. Kailangan kuhain dito mismo sa platform. So mapupunta sa apps sa phone mo yung lahat ng video or pictures, and then tsaka mo siya kukuhain from your phone, transfer to your let's say sa editing software mo. So yun lang ang mga downside, no? Mas maganda sana kung meron siyang memory card, no, na pwedeng kuhain, at mismo pwede nang kuhain dun yung mga ginawa mong video. So ganun lang. So maximum is 3 minutes talaga, kaya you have to pause yung video mo para mas kumbaga ma-maximize mo yung use niya, no? So kailangan hindi tuloy-tuloy yung salita mo. So meta stop video. So yun yung sinasabi ko, itong kulay niya is green kapag tinatamaan ng sunlight, no, ang color niya, and then transitioning when you are inside sa loob ng bahay or any kulob na lugar, ang kanyang kulay is clear, no? So it's good for video editing, recording inside and outside. Kaya ko siya kinuha, no? Yun ang purpose na to. Ang talagang the best na kinagustuhan ko rito is itong niya, yung mode na sasabihin mo lang kung hinto or tuloy, tapos magkumuha ng litrato.
Grabe, grabe. Tingnan nyo to hey Meta, take picture. Ay, hindi pala. Kailangan pala kailangan mo pala siya utusan dun sa mode na, kasi nagre-record na siya ngayon hindi mo na siya pwedeng utusan na take picture. So yung unang iuutos mo sa kanya, yun ang susundin mo. Tapos marami pa to, hindi pa natatapos lahat kasi meron pa siyang AI yung babasahin niya kung anong lugar to, ano yung tinitingnan mo, ano yung ang ganda, super valuable talagang kung kayo ay nagko-create ng content, you must have talaga, you must have this kind of itong produkto na to, no? Kung kayo ay nagba-vlog po, kung kaya nyo po, no? Hindi naman ina-advise na bilhin nyo, no? Kung talagang nakakaalwan kayo and you have some funds para, siyempre kailangan ponduhan nyo yung ginagawa nyo gaya namin, we do it, no, para sa business, yung aming travel agency, digital marketing. So kailangan namin talagang gumawa ng content, and if you are running a business talaga, it's talagang automatic na kailangan mong gumawa ng content. Importante po, no, lalo ngayon yan sa labanan sa social media po, no. So yun po, I'm gonna have all this video, pagsasama-samahin natin, and titingnan natin yung kabuoang resulta nitong ginagawa nating reviews of our Ray-Ban transition Gen 2 Generation 2 nitong Ray-Ban Meta camera, sunglass or glass. Grabe ang ano niya, ang sell niya sa market. Talagang hindi nagtatagal, nauubos siya. You know why? There's a billions of content creator around the globe. Hindi magtatagal talaga, talagang may bumibili nitong produkto na to. Kaya grabe yung idea na yan, no? I think Meta, si ano na naman ang may pakulo nito, si Mark Zuckerberg, no? Itong produkto na to, which is talagang grabe, ang tindi, no? Ang kanyang sales dyan, nagra-run out sa market, no? Nauubusan, nasa sold out, no? So ito, tinetesting pa rin natin, no? Tinitingnan natin yung audio niya. Isa pang napansin ko rito is yung kanyang noise background, no? I think kailangan mo ng separate audio when you are recording, kasi yung ambient noise, ibig sabihin yung ambient noise, yung mga naririnig niya, no, na nasasagap niya sa labas ng area nitong pagre-recording mo is super lakas, no. So I think you need to have, when you are creating a content, of course, kakailanganin mo ng separate audio recording para mawala yung ambient noise, no. Mabuti kung gagamitin mo lang na hindi mo kailangan yung audio. Pero kung naka-record siya at gaya niyan, yung hangin, yung wind, I think pretty much sure naririnig niya yan. Malinaw sa kanya yan. And that will be a no-no when you are creating a content, no? So, another thing na na-notice ko dito sa mga nagawa ko ng video, yung stabilizer niya talaga. I think there is a reason for Gen 1, Gen 2, Gen 3, Gen 4, you know. Bawat
update, of course, hindi nila nilalagay lahat, of course, muna lahat ng features. Kasi it's a business, right? They're creating money, itong Meta. Kasi bawat update, of course, mas tumataas na naman yung value niya. Kasi yung unang labas ng Gen 1 is 365. Ngayon, itong lumabas na bago ngayon ito na Gen 2 is 605 na, mga ganyan, to 700, no, sa market. So there is a purpose, no? So ito yung napansin ko dito sa kanyang mechanism ngayon is hindi pa rin talaga matindi yung stabilize niya, kasi when you move, kung mapapansin niyo sa mga mobile phone na mga updated na, no, yung mga iPhone na 15, mga ganon, or yung mga latest na mga iPhone, kahit iwagayway mo siya, hindi gumagalaw, no? So dito mo mapapansin nyo na talagang medyo magalaw siya, no? Konting likot lang ng paling ng tingin mo sa sunglass or sa yung glass camera is talagang nagshake na siya. Although merong stabilize, pero hindi satisfied, no? Kaya kung syempre kung nagko-content ka tapos nagre-record ka, especially pag lumalakad, karaniwan talaga dapat is gaya nung iPhone 15 na hawak ko, no? Pag lumalakad ka dito sa isa na to, yung iPhone 15 tsaka yung isa pang bago, pag lumalakad ka rito, kahit ganun-ganun mo, wala kang mararamdamang shake, eh. So yeah, I think yan ang mga susunod nilang ilalabas in the future, yung magiging Gen 3, Gen 4, Gen 5, Gen 6 hanggang Gen 100 yan. Anyway, yun lang po muna itong ginagawa nating testing. So part pa rin ito ng testing natin ng video quality sa low light condition. Ibig sabihin yung madilim, no, dark, kung masusurpass niya yung quality sa 3K. I don't know what is 3K, no? Ngayon ko lang siya narinig actually. Si 1080 lang before the Gen 1. So ito yung result niya sa video quality 3K resolution. So sa gabi, no, ibig sabihin sa low light condition. So far pinag-aaralan ko yung buong specification niya, functionality niya, no? So far okay naman. Although wag ka lang masyadong, siyempre dala-dala mo sa ulo mo siya, eh. Siyempre bawat kilos ng ulo mo gumagalaw yan. So I think the best thing to do is talagang stationary lang, huwag masyadong magalaw, no, when recording. And I think siguro nga yung magiging best update nito is yung magkaroon siya ng 4K, no? 4K. Hindi, I think the best update nito is magkaroon siya ng yung center lang sa gitna, yung pinaka eyeball niya, no, yung camera. So I think yun ang pinaka magiging the best na upgrade nito. At the same time, syempre yung quality pa rin, no, nung longer recording video sa akin, so far. Pero yun nga, sa tingin ko ginawa lang talaga siya for B-rolling or reels, no, paggagawa ka ng mga short video shot o B-rolling kung tawagin, no, sa larangan ng videography. So ganun siya. So ito na tayo, no, nakikita nyo yung test nitong video. Makikita natin mamaya kung grainy ba ang kanyang resolution, no, yung
recording, no? So ito nakikita natin sa shot ng gabi. Magsasarado na yata. Gabi na eh. Kasi may nakalimutan lang ako kanina. Ito Real Canadian Superstore. Parang sa Pinas to. Ewan ko kung anong kaparehas ng to. CBC Superstore market sa Pinas. Maliit lang siya eh. So nag-grab lang tayo ng something, you know. So dito kita natin itong lugar. So ito maganda kasi nakakapag-record ka ng hindi mo na hawak yung camera. Ito tayo CR. Kumbaga dire-diretso ko nang makakapag-record. So kita nyo, no? Ano siya doon, umilaw, no? Pero ang recording niya is dito sa right side. So mapapansin nyo, kailangan balansehin nyo yung recording nyo kasi nga nandito siya sa gilid. Kung nandito sa gitna, I think yun ang pinaka-perfect, no? Perfect na pagre-recording talaga. So nandoon yun siguro sa lalabas ng mga susunod. Gen 2, Gen 3, Gen 4, parang mga ganun, no? So, ikot tayo rito. So itong Superstore para siyang ano lang eh. Kumbaga maliit na ano lang, supermarket. Ayan, makita niyo mo. Hindi naman actually maliit, malaki rin to. Malaki din to, ayan. Si Luke actually nag-start na si Luke na ano eh, mag-work part-time. Kasi mag-school siya eh. So kumbaga parang part-time niya rito. Ilang oras na work. So makikita niyo rito presyuhan guys. So, dalandan $1.98. 79 cents sa piraso. Ayan o. Ito. Ayan. Ang gusto mo mix. Ang dami rin Pinoy dito, no? Ito mo, di ba? So, Pinoy tsaka India. Dali, may nakalimutan lang kanina, hindi ko nabili. Ano nga ba yan? May nakalimutan ko. Oil, hindi ko nakuha. Tsaka oil and ano pa ba? So, tomato sauce, yes. Tomato sauce siguro ko. Ito, dito si Lucas, dito siya nag-work ng mga. Proud na proud siya eh, na dito siya nag-work eh. Part-time niya lang ba? Kasi magte-take siya ng ano, ng accountancy. Sana nga matapos na. No? Tignan niyo dito, presyuhan. 12.53. Bagay siguro ganun din sa Pinas eh. Ganun na rin ang presyuhan sa Pinas. No? Mga karne. Di ba? Kaya nga pag ano, huwag kang magkikwenta. Huwag kang magkikwenta pag nandito ka kasi okay naman siya. So, tinetest ko talaga to kasi baka mamaya merong ano ba, mga error. Minsan merong ganun eh. Kaya tignan natin sales ba ngayon. Oh, pointer tips no mga guys, no? Regarding oil, kasi I used to be, hindi nyo natatanong, nasa kusina tayo, I'm a chef, right? When using oil po, try not to use yung ano, canola or vegetable oil, sunflower. Kasi yan yung mga yan especially canola oil ha, mag-ingat po kayo dyan sa paggamit kasi pag naka-reach yan ng certain point ng boiling, ang tendency no ayon sa pag-aaral,
pwede siyang mag-cause ng yung cancerous, no? Ewan ko kung anong, bakit nila sinabing ganun. Basta yun ang ayon sa pag-aaral. Hindi siya safe, no? Yung pag nasa point na siya ng mainit, gamitin siya for cooking. Kaya I suggest corn oil po, no? Hindi po ako nagpo-promote. Yan, corn oil lang kasi safety sa katawan, sa ating health, no? So yun lang po. So $11, no? $11. Bano magkano sa atin yun? Yung ganito, magkano na ba sa atin? Sabihin niyo sa akin, guys. 500 pesos. So yun lang po, no? Pointers. So ang itsura niya ganyan, no? Pagka transition kasi siya. Pag ano, nasa loob ng bahay or kulob, nagki-clear siya, no? Nagki-clear yan, clear, kita mo. Clear yung glass niya. Pero pagka nasa labas, medyo light green siya, light dark green yung kulay niya. Tingnan mo pogi, no? So ganun. So ganun lang yan, no? Sandali, asan ba pupuntahan ko? Wait lang, puntahan ko muna yung bibiling ko, oil. Sandali, stop muna ako dito. Oil. Yan, choice oil. Ayan. Merong code kasi pag mali yung inutusan mo siya ng kunyari Meta, mali yung code, dapat may hey, no? May hey. Kasi pag sinabi mo lang Meta start recording, ayaw, no? So kailangan merong hey, no? Inform mo siya. So ganun yung sistema. So ito, ganito rito, ayan. Ganun din, halos ganun din ang presyo niya sa Pinas pag mamimili ka. So ano yung kailangan ko nga pala? Oil tsaka tomato sauce. So ikot lang tayo rito. So yun, hindi siya susunod, hindi siya magre-record kapag mali yung inutos mo sa kanyang command, no? So tignan mo to. Hey, Meta, stop recording. So yun, ganun, tama, dapat yung command mo tama. Kasi binabasa ng AI yan, di ba? Yung mga sinasabi mo. Kasi yun lang naman, command lang yun eh. So ito, wala naman masyadong tao, tignan nyo. Hindi guys, sa atin siksikan, ano, pag mamimili ka. So ikot tayo hanggang doon. Ayan, malaki rin to kasi ewan ko kung alin sa Pinas, saan mo makukumpara to? Itong Superstore. Tagal ko na kasing wala sa Pinas eh. CBC ba? CBC Supermarket? Hindi naman SM kasi SM malaki eh. Tsaka puro grocery lang, no? Kasi dito variety, may kasama pang iba. Tingnan mo. Ayan. Di ba? Iba-iba, no? May mga damit din. Kasi sa atin sa Pinas yata pag ang natatandaan ko pag supermarket ano lang, yung mga paninda lang. Ewan ko kung meron ng mga ibang supermarket na palagay ko marami na rin siguro. Yung mga nasa ibang bansa nandoon na nga sa Pilipinas, alam ko. So ayan yun. Itong recording niya nga, yun lang ang medyo siguro sa mga susunod ang update sana yun, mahaba ang video kahit hanggang mga 10 to 15 minutes, no? Kasi minsan may content na dire-diretso talaga eh, lalo yung lifestyle, no? So ito basically yan ang mga si Molac, doon ako bumibili ng mga treat ni Molac. Magastos si Molac eh sa treat. Binibilihan siya ni Lucas eh. Ito, ganito yung binili ni Lucas oh. Biro mo, mahal pala, 16 din.
Ang dami ang dami binili ni ano ni Lucas kay Morlac, ang mahal pala. Grabe. So, yan. So ito yung market, no?